Last October 30, 2024 ay umabot na sa 4,000 subscribers ang Auf Arim channel. Maraming salamat po, mga kababayan, na umabot na tayo sa 4,000 subscribers, makalipas ang 4 years. Sa wakas, narating na natin ang 4,000 marker. Ang next goal naman natin na susunod ay umabot ng 5,000 subscribers. Medyo mababa ang bilang na ito kumpara sa ibang channels pero hindi po biro ang umabot ng 4,000 subscribers. Hindi po ito madali maabot. At hindi po ito maaabot ng channel na ito kung wala kayo mga kababayan. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. At kung akala nyo naman na dahil nasa 4,000 subscribers na ang Auf Arim channel ay malaki na ang kinikita, ay nagkakamali po kayo. Wala po ito sa numero na masasabing kumikita na ang isang YouTube channel. Para naman doon sa mga nag-aakala na kaya kami nagpaparami ng subscribers dahil ginagawang negosyo ang pagpapahayag ng katotohanan at nagbibintang sa amin na pinagkakaperahan ang mga tao, ay hindi po totoo yan. Ang masasabi ko na lang po ay, mapatawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang sinasabi. Ang katotohanan ay ang dahilan kaya tayo nagpaparami ng subscribers ay upang mas marami tayong maabot na mga tao sa pagpapahayag ng katotohanan. At ang totoo ay hindi naman po kumikita ang channel na ito sa YouTube. Abonado pa nga po sa puhunan. Dahil ang totoo po sa pagpapalakas ng channel ay kailangan ng puhunan. Hindi lang po kaalaman, kahusayan, kakayahan, at sakripisyo sa pagod at panahon, ang kailangan dito. Kailangan din po ng kapital para sa operations ng isang YouTube channel gaya ng Auf Arim channel. Narito ang katotohanan tungkol sa YouTube monetization o partner program. Bukod sa katakot-takot na sakripisyo para maabot ang threshold ng monetization program na 2,000 subscribers at 4,000 watch time hours sa loob ng 12 months, o 10 million public short videos views sa loob ng 90 days. Kapag hindi mo yan nagawa sa loob ng time frame na yan, ay uulit ka na naman. Ay hindi po magtatapos ang sakripisyo doon para lang kumita ang videos o channel. Kung akala ninyo ay malaki ang kinikita dahil maraming ads or advertisements, ay nagkakamali po kayo. Una, hindi naman po ganoon kadami ang views ng mga videos natin. May 195 views lang. May 130 views lang, may 222 views lang. Halos bihira ang umaabot ng 300 views na video. Ang average views per video sa tingin ko ay nasa 200 views lang po tayo. Kaya kakaunti yan dahil targeted po ang audience ng channel na ito. Ano ang ibig sabihin ng targeted audience? Ang channel na ito ay public service para sa lahat. Kaya lang ay hindi naman ito magugustuhan ng ibang mga religious groups. Kaya ang target audience nito ay mga tao o kababayan natin na mayroong similar belief sa channel na ito. Mga like-minded people, mga kasing diwa, nais ng channel na ito na matulungan ang mga tao na mas maunawaan at mapatunayan ang kanilang mga paniniwala, lalo na yung mga bagay na sa tingin nila ay hindi tanggap ng madlao ng karamihan. Ganoon din sa mga tao na akala nila ay sila lang ang naniniwala sa mga bagay na ito. Akala niya siya lang mag-isa. Pero hindi pala. Dahil marami pala, sila ang target audience natin. At target audience din natin yung mga open-minded o mga tao na bukas ang isipan sa katotohanan, at yung mga may mga katanungan na walang makuha na tamang sagot sa labas pero masusumpungan dito sa loob ng channel na ito ang mga kasagutan, paliwanag, at katibayan o katunayan. Yan po ang ibig sabihin ng target audience. Dahil unique viewers sila, kaya minority lamang po sila sa ating lipunan. Ganun pa man, kahit minority sila ay marami pa din dahil sa laki ng population ng ating bansa na mahigit 100 million, kahit ang 1% minority ay milyon pa din. Kaya marami sila, hindi nga lang natin naaabot. Pero hindi naman po lahat ng videos natin ay may targeted audience. Meron naman na para sa lahat o kung hindi man lahat, ay sa majority. Kaya lang ay mamaya ko na ipapaliwanag. Kaya dito sa 4,000 subscribers na ito ay masasabi ko na 1,000 subscribers lang ang natural subscribers. Mula sa kanila ang observation ko ay 500 lang talaga ang active subscribers. Pero around 200 subscribers lang talaga ang nagsusubaybay sa bawat video.
At sila po itong nakikita nyo sa views ng karamihan ng mga videos natin. Ngayon kung napansin nyo itong latest natin na video, ang 4th anniversary special feature natin na, The Islands of Gold. Ito ay umabot ng almost 2,000 views, more than 76 watch time hours, at more than 37 new subscribers, aside from 71 likes. Kung mapapansin nyo po, ay 29 cents lang sa US dollar currency ang kinita. Katumbas ng halos 17 pesos sa ating currency. Yan po ang kita mula sa ads ng isang video mula sa 2,000 views. Kung ito po ang magiging hanap buhay ng isang magulang, ay hindi po kaya pakainin ang mga anak ng kikitain dito. Kaya hindi po negosyo o pagkakakitaan ang habol ng channel na ito. Ngayon naman, ang tanong ay, bakit mas maraming views ang video na ito kumpara sa iba na ilang months at years na? Samantalang ito ay 3 days pa lang. Kung titingnan ninyo ang analytics, ay 77% ng views ay nagmula sa YouTube advertising. Nasa 3% lang ang natural views at subscribers. Paano nangyari ito? Ibig sabihin ay, nagbabayad po ang inyong lingkod sa Google o YouTube ng promotion sa pamamagitan ng kanilang advertisement. Kapag may paid advertisement po kasi ay lilito sa suggested videos, recommended videos, at notification sa mga YouTube users ang isang video. Yan ang katotohanan. Nagbabayad po ng Google Ads ang inyong lingkod upang ma-promote ang video ng AUFRM channel at nang sa gayon ay maraming tao pa ang makapanood. Narito ang isang katibayan. At mas marami pang ganito lalo na noong nag-uumpisa pa lamang ang channel na ito. Yung mga nakikita ninyo sa ibang channels na katatapos pa lang mag-upload ng video o kasalukuyang nasa premiere pa lang ay libo-libo na ang nanunood ay nagbabayad po ng ads ang mga yan. Maliban lang kapag sikat na at na-establish na ang napakaraming regular viewers. Gaya ng mga leading TV channels na napapanood na rin sa YouTube. Pero hindi naman po tayo ganun kalaki at kasikat kaya kailangan ko na gumastos sa promotion ng ating videos. Ang bottom line dito ay, gumagastos ang AUFRM channel sa pagpapahayag ng katotohanan. Ang susunod na tanong naman ay saan galing ang ginagastos ko para sa mga promotions ng AUFRM channel. Ninanakawan ko ba ng budget ang sarili ko na pamilya? Hindi po. Naipaliwanag ko na ito noon sa first anniversary video ng channel na ito pero mga members lang namin ang nakapanood. Ang ginagastos ko po dito dati ay mula sa sarili ko na tithes. Para talaga sa ministry yun ng Elohim kaya wala akong inaagaw o binabawas mula sa para sa pangangailangan ng aking pamilya. Narito po ang page ng promotion section sa studio natin sa YouTube. Makikita dyan ang ongoing cost at ang results. Makikita dito ang warning na paubos na ang budget ko kaya matitigil daw kung hindi ako mag-cash in. Makikita din dito ang running budget at ang results. Ang estimated cost, hindi pa ito actual kasi hindi pa tapos ang promotional ads period sa part na ito. Makikita ang views na resulta mula sa promotion ng video, pati ang subscribers kung ilan, nang dahil sa attraction na nagawa ng promotion. Makikita din kung saang mga bansa mo gusto ma-promote ang video mo. Ang budget ko talaga dito para sa Google Ads or promotion ay 1,800 pesos. Dapat ito ay sa November 1 pa matatapos. Pero nag-adjust ako later at iniklian ko na lang ang promotion period o target dates para mas mabilis na at matapos na sa lalong madaling panahon. Kaya biglang sumipa sa pagtaas ang views at subscribers. Ang pinag-usapan natin dito ay isang video pa lamang. Maraming video tayo na ganito ang ginawa ko. Pero hindi ko na kaya sa ngayon dahil naaksidente ako at nawalan ng trabaho. Kaya pa isa-isa na lang at paminsan-minsan na lang. Actually, magagawa nyo rin ito. Kung may isang channel o video sa YouTube na gusto ninyo tulungan, ay pwede nyo gamitin ang sarili ninyong Google Ads para e-promote ito. Kailangan nyo lang gumawa ng ads campaign sa Google Ads. Sa Google Ads account ay doon kayo mag-cash in gamit ang GCash o Maya Wallet kung wala kayong credit card o bank account. Mula doon ay gumawa kayo ng new campaign. Copy nyo ang link ng video na gusto nyo e-promote o advertise, then paste doon sa angkop na field, then set the budget and the target and date. Pero bakit nga ba kailangan na magbayad pa para mas marami ang makapanood ng video sa YouTube? Hindi ba libre naman ang YouTube?
Totoo po na libre ang YouTube. Libre ang account, libre ang panunood, libre ang pag-upload ng videos. Pero ang maparami ang views, subscribers, at maging recommended ang videos mo, etc. ay hindi libre. May bayad ito, kaya kung napapansin ninyo, maraming channel sa YouTube ay napakakaunti ng views. Karamihan ay religious channels, dahil libre ang uploading sa YouTube pero may bayad ang maging trending. Ayon statistics, ang active users ng YouTube ay umaabot ng 2.7 billion. Sa ganoon karaming audience, paano mapapansin ang video na i-upload mo sa YouTube? Bakit naman ang video mo ang uunahin ni YouTube na ipakita at ilagay sa ibabaw at harapan? Diyan po pumapasok ang tunay na negosyo ng YouTube, ang paid ads. Kaya para makipagsabayan at mag-standout ang YouTube channel at mga videos natin, ay kailangan po ng inyong lingkod na magbayad sa Google na adopted mother company ng YouTube. Dahil ang mga nagbabayad ng paid promotion ng Google ay sila ang naka-standout compared sa napakaraming videos na hindi prioritized ng YouTube dahil hindi nagbayad. Para po itong SEO o Search Engine Optimization. Sa SEO ang mga websites na nagbabayad ng SEO services ang nauuna sa results kapag nag-search ka ng isang topic na relevant sa kanila. Libre mag-upload ng video sa YouTube. Pero may bayad kung gusto mo marami ang makapanood. Kahit ang panunood ay hindi po libre. Kung akala ninyo na libre ang panunood ay nagkakamali kayo. Bukod sa bumili ka ng phone o computer para makapanood, at nagbabayad ng internet o data, ay nagbabayad ka rin sa pamamagitan ng iyong oras at panunood sa mga ads o advertisements, iyon ang kapalit upang ang YouTube ay manatili sa internet. Ngayon ay balikan natin kung magkano ba talaga ang kinikita ng creator mula sa video batay sa views na nakukuha nito sa mga YouTube users. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang isang video na mayroong 2,000 views, gaya ng latest video natin, ay 29 cents sa dollar ang kita. Ibig sabihin ay hindi ko man lang nabawi kahit sa 1% man lang ng pinuhunan ko sa Google Ads promotion. Kaya magdahan-dahan po sila sa sinasabi nila na pinagkakakitaan ng salita ng Elohim. Base sa performance ng latest video natin, para sa 4th anniversary ng channel natin na ito, ay mababa ang revenue percentage nito sa kada 1,000 views. Pero hindi po ang dami ng views ang basehan nito. Ang estimates ko na average revenue ng bawat video ay $1 for every 1,000 views. Ibig sabihin yan, kung may gustong kumita sa YouTube mula sa mga views ng kanyang videos ay kailangan ng milyon-milyon na views at subscribers. Narito ang isang halimbawa. Ang video natin na The Messiah is the Azazel ay may 222 views lang. Ang advertisers ay magbabayad ng $1.67 for every 1,000 views. Pero depende po yan sa actual performance ng video. Sa actual performance ng video na ito ay may 222 views lang siya at ang revenue for every 1,000 views niya ay 92 cents. Dahil nga 222 views lang kaya 21 cents in US dollar o mahigit 12 pesos lamang sa currency natin ang kasalukuyang kita. Pero kung aabot ng 1,000 views ito ay halos $1 din ang kikitain o around 50 pesos per 1,000 views. Ang tanong ay, bakit mas malaki ang rate nito compared doon sa may 2,000 views na video natin? Depende po kasi yan kung ilan ang hindi nag-skip ng ads. Makikita ninyo dito na 63% o mostly ng earnings ay mula sa skippable ads. Skippable, ibig sabihin ay pwede naman mas-skip pero hindi nag-skip. Meron tayong non-skippable na ads pero hindi yun ang major source of revenue natin sa video na ito. Kaya mahalaga po ang hindi mag-skip ng ads. Maliban pa dyan ay binabawasan pa ng YouTube ng 30% ang earnings mo bilang parte nila sa partner program na siyang monetization features ng YouTube. Kaya 70% na lang ang matitira sa creator ng videos. Bukod pa yung taxes na ibinabawas. Ngayon ay dumako naman tayo sa ibang paraan para kumita sa YouTube views. Meron bang ibang paraan na kumita sa video views kahit na hindi magbayad ng Google Ads promotion? Meron po. Ito yung sinasabi ko na natural subscribers o organic viewers.
Nagtataka siguro ang iba sa inyo bakit isinisingit ng inyong lingkod ang mga sports video gaya ng sa mga basketball games ng ating bansa sa ibang bansa. Isa kasi ito sa masasabing target viewers din. Sila yung mga taong mahilig sa basketball o taga-subaybay ng basketball. Hindi naman lahat mahilig sa basketball dito sa ating bansa. Pero karamihan ay nawiwili sa basketball. Kaya tinatawag nga tayo na basketball nation. Kaya malaking natural viewers po ang target natin dito. At malaking organic subscribers. Pansinin na after 1 hour nang mapublish ang sports video natin na ito ay rank first na agad sa statistics ng channel natin. Pansinin din na sa oras na yan ay 3,100 ang subscribers natin. Makalipas lamang ang 2 araw, on the 3rd day, ay umabot na sa mahigit 38,000 views ang sports video natin na ito. Nang tumigil na ang trending ng views sa video na ito ay halos 60,000 views ang nakuha. Kaya ito ang may pinakamaraming views sa lahat ng videos ng Auf RM channel, as of this time. Biruin mo yan, at halos 500 new subscribers. Ito ang tinatawag na organic subscribers. Ibig sabihin nakuha ito gamit ang existing and available resources ng channel na hindi na kailangan pa magbayad ng Google Ads, at iba pa. Ang sarap sa pakiramdam na dumami ang views at subscribers ng higit sa inaasahan. Lalo na wala akong ginastos sa Google Ads para sa promotion ng video na ito. Ang tanong ay, magkano ba ang kinita mula sa video na ito? Wala. Bakit wala? Sa dami ng views at subscribers, ay walang kinita. Kung susundan natin ang statistics ng earnings, na $1 per 1,000 views, dapat ay nasa $60 o 3,000 pesos ang kinita dapat dito. Pero wala po talaga. Ayan makikita nyo po sa analytics na 0 ang estimated revenue. Yun ang malaking problema kapag ganito ang video. Ito ay dahil ang sports videos na ganito ay kadalasan ay may copyright claim. Kaya wala tayong kikitain dito sa video na ito kahit isang singkong duling. Yan po ang bad news sa mga naturally trending videos. Gaya ng sports videos. Almost automatic ang copyright claim sa ganyan. Kaya wala po kitaan dyan, unless may license ka na nakuha mula sa copyright owners, gaya ng ginagawa ng One Sports at mga sports channels. Ganoon din po sa mga movie features natin o video na nagpapalabas ng movies. At kahit yung mga videos natin na may mga movie clips, tinatamaan din po ng copyright claims kaya wala din kita ang channel na ito sa mga ganyan. Kahit ang mga music background at sound effects ay may copyright claims din. Sa mga news videos din ay may restrictions. Hindi pwede mamonetize ang mga balita tungkol sa gyera, gaya ng mga videos natin tungkol sa digmaan sa Israel. Kung ganun, ay bakit pa tayo gumagawa ng videos na yan? Yan po ang good news. Dahil gaya ng nasabi ko, public service sa lahat ang Auf RM channel kahit na may targeted subscribers tayo. Sa pagpasok ng channel na ito sa mundo ng mga mahihilig sa sports, at iba pa, ay mas marami ang makakaalam tungkol sa channel natin. Minsan nga nakikipagpalitan ako ng comments para lang maging trending at magkaroon ng curiosity sa channel na ito. Parang ito yung sinasabi ng mga kaibigan ko na Christian pastors na, evangelism in the marketplace and in the workplace. Maaaring iba ang kanilang interest sa buhay pero lahat naman ng tao ay may spiritual thirsts at hunger for truth. Kaya kahit na sila ay nasa cold target subscribers natin, pero kapag naging interested sa mga videos natin, ay malilipat sila sa warm target of subscribers natin. Hanggang sa mailipat sila sa hot target subscribers natin. Ganoon po ang main purpose ng Auf RM channel. Hindi para kumita sa mga subscribers. Ngayon siguro ay maitatanong ninyo, kung hindi naman pala kumikita ang channel na ito, kung mahirap pala ang kumita sa YouTube videos, kung hindi naman ang kumita ang purpose ng channel na ito, ay bakit pa naglagay ng ads at ginawang monetized ang channel na ito? Ito ay para sa future o long-term plan. Na sana dumating ang araw na ma-recover ang mga nagastos at ma-cover na ng YouTube revenues ang gastos sa bawat buwan ng operations ng Auf RM channel upang ma-maintain at ma-sustain. Gumagastos po ang Auf RM channel para manatiling active para sa inyong lahat.
Bukod sa nagbabayad ito sa Google Ads ng promotional campaigns, nagbabayad din ito ng bills sa kuryente, internet, at iba pa. Bumili din ito ng kagamitan gaya ng laptop, smartphone, mobile apps, etc. para magamit sa operations ng off-airing channel. Huwag na po yung pagod, panahon, at atensyon na dapat sana ay naituon sa pamilya at paghahanap buhay. Nagpapasalamat po ako doon sa mga subscribers natin na kusang loob na nagpapadala kapag may extra sila. Iilan lang naman sila, mas marami pa ang mga daliri ko sa isang kamay lang. Alam ko hirap din sila sa buhay pero wala pong maliit na halaga na nasusukat mula sa tao na nakikiramay at nagmamalasakit. May mga subscribers din tayo na sumali bilang patron upang masuportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng patronage program na isa sa mga services ng YouTube. Kahit na mas marami pa ang mga daliri ko sa isang kamay sa mga patrons na gaya nila at barya-barya lang naman ang patronage program natin, ay mga treasured possessions ko po sila dahil sa kanilang gesture at attitude. May mga bumili ng super like at ng super thanks. Dalawa lang sila na gumawa niyan. Ang isa na may pinakamalaki na super thanks ay 2 years ago pa, pero kahit na isang beses lang nag-super thanks ay medyo malaki naman ang pinadala, at sapat na pambayad ng utility bill sa loob ng isang buwan. Ang isa naman ay unti-unti lang pero siya naman ang pinakamaraming super thanks at pinadala sa mga nagdaang taon. Medyo madalang na ngayon pero andyan pa rin siya anumang oras. Ngayon ay may mga bagong concerned subscribers tayo na ipinaparamdam ang kanilang suporta. Pasensya na po kung hindi ko po kaya mapangalanan lahat for the sake of privacy and confidentiality. Kung may gusto kayo na tulungan na YouTube channel o YouTube video at willing kayo gumastos, pero ayaw ninyo magpadala ng pera directly, ay narito ang tip mula sa YouTube. Pwede po kayo magbayad ng Google Ads para e-promote ang isang video. Nang sa gayon ay mas marami ang maabot at makapanood. Ang kailangan lang ay magpunta kayo sa account ninyo sa Google Ads. Lahat ng mga account sa Gmail ay automatic na may account sa Google Ads kaya hindi na kailangan gumawa ng account sa Google Ads. Ang kailangan lang ay may Gmail account ka at matutunan mo kung paano magpunta sa Google Ads account mo. Narito ang isang guide para makapunta sa Google Ads account ninyo. Una, magbukas kayo ng Google Chrome browser sa inyong phone, tablet, laptop, o computer. Siguraduhin lamang na nakalogin ang inyong Gmail account. Hanapin sa itaas na sulok sa kanan ang burger button o ang maliit na box na maraming dots. Pindutin ito at may lalabas na pop-out ng mga apps ng Google. Mag-scroll down kayo dyan sa pop-out box. Mag-scroll down, scroll down, at hanapin ang logo or icon na mukhang tent o baliktad na letter V. Yan po ang Google Ads. Pindutin lamang yan at mapupunta na kayo sa Google Ads account ninyo. Kung first time ninyo ay kailangan ninyo gumawa ng campaign. Ang campaign ay ang video o mga videos na gusto mo ma-promote. Pero dahil may mga campaigns na ako sa mga nagdaang taon kaya ganito ang itsura ng Google Ads page ko. Makikita dito ang summary at mga statistics ng campaigns na binayaran ko. Makikita din dyan na ubos na ang budget ko kaya tumigil na ang trending activities. Medyo outdated na mga videos dito kasi madalang na ako gumamit nito ngayon dahil hindi na kaya ng budget. Kaya once a year na lang ako nagbabayad ng Google Ads para lang wag ma-delete ang mga campaigns ko. After 1 year kasi na hindi active ang campaigns ay automatic delete na sa Google Ads. Makikita sa left side ang mga menu buttons, kung saan makikita ang options kung ano ang gusto mo makita. Halimbawa sa billings, ay dyan mo makikita kung magkano ang natitira na balance sa budget mo na binayaran para sa promotion ng videos. Makikita rin dyan ang huli ko na binayaran last October 29, 2024. Makikita rin dito ang history ng lahat ng disbursement kung saan nagamit ang funds. Dito rin ilalagay ang sources of funds mo kung saan kukunin ang pambayad mo. Pwede credit card at debit card. Kung walang credit card, ay pwede rin ang PayPal, GCash, at iba pa. Kapag pinindot mo ang campaigns ay makikita mo ang mga active at inactive video campaigns. Makikita nyo dito na may budget ako dati bawat araw sa bawat videos. Ina-adjust ko lang ang mga amounts depende sa okasyon para mas ma-promote ang isang video na nababagay sa okasyon.
Halimbawa, kapag Passover month, ang nilalakihan ko na budget ay yung mga videos na may kinalaman sa Passover. Kaya makikita nyo po mga kapatid na ako po ay gumagastos sa channel na ito para maabot kayo at hindi ako kumikita. Kaya unfair po kung ako ay pagbintangan na pinagkakaperahan ng mga subscribers. Upang makagawa ng video campaign ay pindutin lamang ang button na New Campaign at sundan lamang ang process sa ibaba. Pero kung ayaw ninyo gumastos o wala naman kayo extra money para mag-promote, ay may mga walang bayad naman na paraan, medyo mabagal nga lang at mababa lang ang results pero at least ay may results. May tinatawag na algorithm sa YouTube at iba pang mga social media platforms or apps. Ang algorithm ay parang isang AI o artificial intelligence program na nagde-determine sa mga favorites, interests, activities, searches, etc. ng mga users. Batay dito ay nagre-recommend ang YouTube ng mga videos at ads na naaayon sa iyong preferences. Kaya nagkakaroon ng mga targeted viewers o subscribers. Gaya kanina nang ipinaliwanag natin kung bakit naging trending ang basketball sports video natin na isa, kahit na hindi naman ako nagbayad sa Google Ads para sa promotion ng nasabing video. Ito ay dahil sa algorithm ng YouTube na may existing database na siya ng mga tao na mahihilig sa basketball at gusto din kumita ng YouTube mula sa ads na mapapanood ng mga viewers, kaya siya mismo ang nag-recommend sa kanila. Lalo na good timing ito noon dahil ginanap dito sa ating bansa ang FIBA World Cup. Kaya lang ay malaking event ito na mga malalaking organizations at companies ang nasa likod, kaya interesado ang YouTube sa kanila. Ang tanong ay, paano natin ito magagaya ng hindi gumagastos? Paano naman tayo ng mga small timers lang naman? Ito po ang dahilan kung bakit bukod sa wag mag-skip ng videos, ay kailangan po ninyong mag-subscribe sa ating channel, lalo na karamihan ng viewers natin ay hindi pa subscriber. Kailangan na mag-like para malaman ng YouTube na maraming may gusto sa isang video. Kailangan mag-share upang malaman ng YouTube na maraming gusto ay recommend ang isang video. Kailangan na pindutin ang notification bell upang malalaman mo agad na may mga new video sa pamamagitan ng notifications at alerts sa iyo. Hindi na kailangan magbayad para lang malaman ninyo na may new video. Mag-comment din upang malaman ni YouTube na trending ang isang video dahil pinag-uusapan ng mga user at nakikisali sa topics ang mga users. Kung naalala po ninyo ang nabanggit ko kanina na ang average viewers sa bawat video ng AUF-RM channel ay from 200 to 300 viewers. Ito po yun. Kayo po ito mga kababayan. Kaya imukin ang iba pa na mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-bell, at mag-comment, upang magkaroon tayo ng sapat na algorithm nang sa gayon ay ang YouTube na mismo ang mag-recommend kahit na wala naman tayong ibinabayad, gaya ng nangyayari sa mga sports videos. Maraming salamat po mga kababayan. Mabuhay tayong lahat. God bless. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba. Kababayan, maraming salamat po ulit sa inyong panahon at panunood.
Huwag po ninyong kalimutan na ibahagi ang channel na ito at ang mga videos nito upang mas marami pa ang makaalam ng katotohanan at mabuting balita. Yan lang po ang maliit na pabor na hinihiling namin. Muli, ay maraming salamat po sa inyong mga kababayan. Mabuhay po kayong lahat. Hanggang sa muli.